Ipagpaumanhin po ninyo na muli kayong tatayo para po sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan. Buksan natin ito sa Philippians chapter 1, verses 21 to 26. Philippians chapter 1, verses 21 to 26. Ganito po ang sabi. Sapagkat sa ganang atin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit, kung ako ay mabubuhay sa laman, ito'y magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa, aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. Gayunmay, ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. At sa paniniwalang ito, aking nalalaman na ako'y mananatili at magpapatuloy na kasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at ikadala sa pananampalataya upang sumagana ang inyong pagmamapuri kay Kristo Jesus sa akin sa pamamagitan ng aking muling pagharap sa inyo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa kadayaang muling buksan ang inyong pong banal na kasulatan. Dalangin namin, buksan po ninyo ang aming mga puso para po, Panginoon, sa pagtugon ng inyong pong mensahe ngayong hapon. Pagpalayan po ninyo ito sa aming pong puso at naway sumagana ang iyong biyaya at sumagana rin ang aming pagpupulit pagluwalhati sa aming Panginoong Kristo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Apo po tayo. Alam po ninyo, noong 1983, na-destino po ako sa Tabuk, Saudi Arabia. At ang ninakbay ko po mula po sa Damam ay nasa 2,000 kilometro. At yun po ay mayroon pong 500 na zigzag na ang takbo ng aking sasakyan, yung truck, dahil may karga pong 60 tons na karga, ay laging primera, segunda naman. At yun po ang bagal ng takbo para marating ko yung pinakatuktok para i-deliver yung aking kargamento. Pagdating ko po doon sa kapatagan na sa pinakatuktok ng bundok ng Tabuk, dumating po ko sa kalsada na hindi ko alam kung saan ako pupunta dahil kasa-sandstorm lamang. Natakpan ang buong kalsada ng buhangin. Kaya hindi ko alam kung saan ako pupunta, kaliwa ba, kanan ba, o kaliwa, o diretso, o alin saan lugar nito dahil yun po kung tawagin ay crossroad. Sangang daan. Para po makatyak kung saan ako pupunta, dahil may mga signboard sila pero panay bulati, hindi mo mababasa. Kaya para makasiguro ko, kinuha ko yung aking larga vista, yung telescope na talagang sinadya kong bilhin yun para sa aking biyahe. Sabi nang pumunta sa Saudi dahil mahirap magtanong kung wala ka mapagtanungan doon. So aking sinilip ang bawat kalsada kung saan ito pupunta. Tinatanaw ko yung dulo kung saan patutungo, ano yung mga palatandaan. At nakita ko sa bandang right, hindi naman sa pinaka-right talaga, kundi doon sa kalagitnaan, nakita ko yung signboard na katulad ng sign ng aking kargamento. At dahil doon, ang ginawa ko, imbis na flat na yung gulong, pinalambot ko pa yung gulong. Kasi pagka oras na matigas yung gulong, babaon lang ako sa disyerto. Kaya pinalambot ko pa siya para hindi siya bumaon. At yun, bumiyahe ako, mayroon pang 20 kilometro bago marating yung destination. Ganito rin po ang buhay Kristiyano. Dumarating tayo sa crossroad ng ating buhay na kailangan natin ng isang matinding desisyon. Saan tayo pupunta? Aling daan ang aking pipiliin? Anong buhay ang dapat kong piliin? At ang pinaka-larga vista natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos lamang ang ating gabay, ang ating direksyon.
Hindi tayo pwede makapagtanong ng spiritual na bagay sa mga taong walang malay sa spiritual. Kailangan natin mismo ang salita ng Panginoon. 2012, tandaan ninyo, ngayong pinaka-lowest point ng buhay ko at maging sa iglesia. Dahil ang iglesia ay talagang napiktuhan sa tindi po ng kababaan ng aking puso at lalo na sa spiritual na kalagayan. Napakabigat po ng problema. Mula chapter, year 2012, hanggang sa dumarating na taon pa, talagang nag-suffer ako ng gusto. Nabulabog, hindi lamang buhay ko, hindi lamang pamilya ko, pati ang iglesia. Nagitla, namanglaw ang lahat. Maraming nagalit sa akin, maraming nanuligsa, maraming nagsasalita ng masasakit. Ito'y oras ng pagbabago. Yung time na yun. Nandun ako sa crossroad o sa sangandaan, anong dapat kong gawin? Napakahalaga po ng desisyong yun. Napakahalaga. Kasirang loob ay nasa akin sa paglilingkod. Kailangan ba tayong tumigil? Kailangan ba huminto? Kailangan ko bang tumigil na sa pagtayo sa pulpito at magturo sa iglesia? Alam niyo, pagdating po sa crossroad ng ating buhay, sa nangdaan, tayo po'y natataranta. Tayo'y pinanghinaan ng loob. At kadalasan, tayo'y nawawalan ng pag-asa. Kailangan bang tumigil? Kailangan bang pasukin ang alam nating delikado? Kailangan bang magtiis ako sa isang bagay na ito na hindi ko nakikita kung anong nasa unahan? Pero salita ng Diyos ang ating tanging solusyon. Lahat tayo, mga kapatid, sumasagko tayo sa crossroad ng ating buhay, sa sanandaan ng ating buhay. Ano ang dapat nating gawin? Saan tayo kakabig? Saan tayo pupunta? Paano tayo magdesisyon ng tama? Alam nyo, bawat pagsubok ay nadadaig. Kailangan lamang natin ng tamang guide, tamang desisyon. Paano natin niresolbahin ang ating problema pagdating sa matinding desisyon? Kilalanin natin ang salita ng Diyos, ang ating tugon. So ngayong hapon, dito po sa ating binasa, buhay ni Pablo, dumating siya sa crossroad ng kanyang buhay. Anong pipiliin ni Pablo? Ang mamatay na kasama ni Jesus Christ o ang manatiling buhay na manatili siya sa paghihirap at pagdurusa dahil sa mga matitinding pag-uusig? Dapat una, kilalanin natin ang ating samandaan. Pagkatapos magplano. At higit sa lahat, unahin ang prioridad. Unahin kung ano yung dapat. Yung po yung tatlong hakbang na dapat natin gawin. Una, kilalanin natin ano itong ating samandaan. What is our crossroad? Pagkatapos, huwag agad magdesisyon, magplano. At kapag nakapagplano na, piliin pa rin which is priority. Ano ba ang prioridad na dapat kong gawin? So tingnan natin, isa-isa, kapag tayo po ay dumarating sa sanangdaan, unang-una, kilalanin natin anong sanangdaan ito. Verse 23 to 24, ganito ang sabi. Sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. Gayunmay, ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. Alin ba talaga ang pipiliin ni Pablo? Ang mamatay na siyang makasama ni Kristo dahil ito yung mabuti? O ang manatili siyang buhay at magdusa dahil sa ito ang nararapat? Yan po ang crossroad ni Pablo. Sangang-daan ni Pablo. Ang nais niya, magpahinga na sa Panginoon para mawala na yung kanyang problema o yung kapakanan ng iba at daranas siya ng matinding problema. Alin ang kanyang uunahin?
alin ang kanyang pipiliin. Ano ang desisyon niya? Alam nyo, napakabigat po pag dumating tayo sa ganitong sitwasyon. Marahil ang sitwasyon nyo ay matindi kaysa rito sa sitwasyon ni Pablo. Ano ang iyong gagawin? Bahala na. Bahala na kung ano. Alam naman ng Lord. No, alam ng Lord, ang Lord ang takda ng lahat ng ating destinasyon, pero ating responsibilidad saan tayo papasok? Sa daan ng kamatayan o sa daan ng buhay? So, ang tanong ko ngayon mga kapatid, ano ang crossroad nyo ngayon? Ano ang sangang daan nyo ngayon? Na nakatayo kayo ngayon, saan kayo pupunta? Na marahil, ang sangang daan nyo ngayon ay may kaugnayan sa inyong kaligtasan. Kailangan ko ba na bang pumasok sa relasyon sa Panginoon? O di kaya maaaring ang crossroad mo ngayon ay kasalanan, bisyo. Kailangan ko bang bitiwan na ito? Kailangan ko ba itong alisin na? Paano? Ang gagawin ko? Nasaan ang pakinabang ko? Marahil sa relasyon mag-asawa. Marahil mayroon kayong desisyon dapat nung pag-usapan. Alin ba ang inyong bibigyan ng higit na pansin? Marahil nais niyong maging member ng isang iglesia. Naguguluhan kayo. Ano bang dapat? Ano bang pagiging membro? Ito ba'y kaligtasan? Ano bang pagiging membro? Ito ba'y magiging mabuting tao ako? Marahil, isa yan sa mga question ninyo. Nasa crossroad kayo. Marahil naguguluhan kayo. Kaya alam mo dapat, ngayong kilala na natin ang ating crossroad, number 2, magkaroon ng plano. Magplano maigi. Huwag basta-basta gumawa ng desisyon na ang binitiwan mo sa huli ng iyong nakita ay bahala na. Kailangan magplano. Verse 20 to 21, balikan natin yung 20. Ang sabi ni Pablo, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na galing ng dati, gayon din naman ngayon ay kadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Medyo may kahirapan. Kailangan talaga bago ka magdesisyon. Si Pablo, sa madaling salita, gusto ko na magpahinga. Sobra na yung aking persecutions. Muntik na akong mamatay, pinagbabato na ako. Ilang beses na ako lumulutang-lutang sa karagatan. Gutom, walang makain. Kinakalaban ako ng mga taong walang pagkilala sa Diyos. At higit sa lahat, maging yung mga kapatid ko sa pananampalataya, ang siyang tumutulig sa akin. Mas maigi siguro mamatay na ako para makapiling ko ng Panginoon. Pero, paano naman yung mga kapatid? Kailangan pa nilang lumago. Kailangan pa nilang makilala at malaman ang whole counsel of God, ang kabuuang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Sinong gagabay sa kanila? Nag-aakala sila'y malago na. Pero sa totoo, sila'y lupaypay. Anong dapat gawin? Ang mamatay ay para dakilain si Kristo. Walang halaga kung magdusa pa ng mahabang panahon, tiyak naman siya na siya ay kay Kristo. Yun ang plano ni Pablo. Kung ako'y mamatay, kay Kristo talaga ako sigurado. Alam ko ang aking panampalataya. Diba sinabi niya sa Timothy na, I know whom I believe. And I can trust them. Alam ko kung sino yung aking sinasampalatayanan. Tsak sigurado ko ay Kristo. Ngayon kung maglingkod naman ako, marami pang problema. Baka mayroon pang gustong pumatay sa akin, mamatay man ako, kay Kristo ko rin.
Pero pinagplanuhan pa rin ni Pablo dito. Buhay niya ay nakasentro kay Kristo. Alam niyo, hindi sumagi sa isip ni Pablo kung ano yung pakinabang niya. Hindi pakinabang sa sarili ang kanyang hinahangad. Para sa kanya mamatay man, si Kristo pa rin. Para sa kanya ang manatiling maglingkod kay Kristo, Kristo pa rin. Ano naging plano ni Pablo? Alam niyo, naging plano ni Pablo? Paglingkuran si Jesus habang nabubuhay. Bakit? Mahal niya ang kanyang mga tinuturuan. Mahal niya ang iglesia. Sapat kung mamatay siya kay Kristo. Kahit magbusa man siya sa lupa, sa laman, kay Kristo pa rin siya. Kaya mas pinili niya ang kapakanan ng iba kaysa sa kanyang kapakanan pang sarili. Alam niyo, tumarating tayo sa ganung desisyon. Anong bibigyan natin ng halaga? Yung damdamin ko? O damdamin ng iba? Yung pakinabang ko? O kapakinabangan ng iba? Anong pipiliin natin? Oo, kapakinabangan ko, ako'y gumagawa para kay Kristo. Pero kapakinabangan ng iba, ginagawa ko rin alam-alam kay Kristo. Alin mas mabuti? Kay Pablo, mas mabuting magdusa alam-alam sa mga kapatid dahil ako'y kay Kristo pa rin. Alam niyo, lesson dito, magplano kayong maigi. Huwag niyong abutin kung ano yung mas pakinabang para sa sariling kapakanan. Ang planuhin natin na marami pang makinabang dahil sa iyong pagbibigay ng iyong buhay alang-alang kay Kristo. Sa mabuhay man o sa mamatay, tiyaking sa Panginoon ka pa rin. Wala kang isinasabi na iligtas mo yung sarili na makinabang ka na mas maganda. Na ikaw yung mas mataas, ang pride mo ang siyang mataas. Huwag isipin yun. Ano ba ang damdamin ng iba? Ano ba ang kailangan ng iba? Ito may gagawin ko, alang-alang sa akin lang. Ginagawa ko ito, alang-alang sa Panginoon. At sila ang mabibigyan ng privilege. Kaya sabi ni Jesus Christ sa mga taong sariling hangad ang iniintindi. Ang sabi ng Mark chapter 8 verse 36. Ang sabi, for whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his own soul? Ito turo ng Panginoon. Sabi niya, sa verse 35, ang sino mang nagnanais iligtas ang kanyang karapatan, ang kanyang pangalan, ang kanyang interes, ay siya pang mawawalan. Ang sabi ng Panginoon. At ang sino mang nawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo, siya yung mabubuhay. Sapagkat mapapakinabangan ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan na karapatan at mapapahamak ang kanyang buhay. Yan ang turo ng Panginoon at yan ang ginawa ni Pablo, sentro pa rin siya sa Panginoon. So ano dapat natin gawin pagka dumating tayo sa krusyo? Kilalanin mo muna ano yung katayuan mo. Pagkatapos magplano, huwag basta-basta. Piliin mo na ikaw ay manatili pa rin Christ-centered life na may nakikinabang na iba at hindi ang iyong sarili. Kaya may ikatlo, pag-isipang mabuti at bigyan diin ang prioridad. Verse 21. Ang sabi ni Pablo,
Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo. At ang mamatay ay pakinabang. Para kay Pablo, ang tinitiyak niya, siya ay nakay Kristo. Anumang sitwasyon sa buhay niya, bigyan niya ng prioridad ang isang bagay na siya ay nakay Kristo. Sa mabuhay man o sa mamatay, ay kay Kristo. Maglingkod man siya sa Panginoon at mamatay man siya sa Panginoon, alam niyang hindi siya maliligaw dahil ang priority niya ay ang kapurihan at kalwalhatian ni Kristo. At dahil dito, mas inunan niyang maglingkod para sa kapakanan ng taga-Pilipos. Kung alam natin ang ating priority at kung ano yung ating katayuan bilang Kristiyano, hindi tayo matatakot na tayo mawalan ng buhay alang-alang sa ikabubuhay ng iba. Hindi tayo matatakot na mabababa ang ating pangalan para mataas lang ang kadustaan ng iba. Yun yung sabi sa verse 25-26. At sa paniniwalang ito, aking nalalaman na ako'y mananatili at magpatuloy na kasama ninyong lahat. Pinili niya, priority niya. Sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya upang sumagana ang inyong pagmamapuri kay Kristo Jesus sa akin sa pamamagitan ng aking muling pagharap sa inyo. Wow. Alam niyo, napakaganda kung ito i-apply natin. Hindi lamang po sa mga workers, sa mga pastor, sa mga leaders, maging sa mga tatay, sa mga magulang. Ang iintindihin niya ay ang kapakanan ng kanyang mga anak. Ng kanyang mga anak ay masentro kay Jesucristo. Pero ang priority ng mga magulang yun, trabaho, 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 asawa, asawa. Well, hindi naman masama yun. Pero dapat alam mo ang priority ng buhay mo. What does it profit a man if he loses his own soul? Matthew 6:33. Ano sabi ron? Anong priority binibigay ng Panginoon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mayroong priority. Ang Panginoon nagtuturo palagi sa atin kung ano yung priority. Hindi yung ating sariling pangalan. Pero maraming Kristiyano, mas priority nila kanilang pamilya, gayong ang Panginoon nagbigay sa kanilang pamilya. Mas prioridad nila ang kanilang mga anak, gayong ang Panginoon nagbibigay ng anak. Mas prioridad sa kanila ang kanilang kalusugan, gayong ang Panginoon ang siyang handang magbigay ng kalusugan. Medyo naliligaw tayo ng priority kung minsan. Si Pablo, hindi siya natatakot na mawalan siya ng pangalan alang-alang sa ikatatayo ng pangalan ng iba. Hindi siya natatakot na siya ay mamaliitin at ang kanyang mga kapatid ang mataas. Sabi ni John the Baptist, he must increase and I must be decreased. Mas nais ni John the Baptist na mataas ang pangalan ni si Kristo kaysa ang mataas. Binaba niya kanyang sarili. So, ang desisyon ni Pablo, kanyang priority sa crossroad, ito, sabi niya sa chapter 2, continue natin dyan, chapter 2, verse 3 and 4. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interest of others.
Kaya ganun si Pablo, ganun siya kung magturo dahil ginagawa niya. Na kung tayo rin, parents, tinuturuan natin maging humble ang ating mga anak, pero tayo, hindi tayo makapag-humble kapag nakantir natin pangalan. Kaya si Pablo, desisyon niya, priority ang Panginoon. Nakasentro siya palagi sa kalooban ng Panginoon at sa kapakanan ng iba. Hindi niya binibigyan halaga ang sarili una sa pangangailangan ng iba. Turo ng Panginoon, Matthew 16, verse 24 to 25. Then Jesus said to his disciples, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me." Magtiis ka. Tanggihan mo sarili mo, tiisin mo. Kung ano man yung pahirap, alang-alang sa kapakanan ng iba. Then, 25, "For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it." Alam ba natin ang priority natin, mga kapatid? Alam niyo, kung alam natin ang ating priority for the sake of others and for the glory of Christ, now, alam niyo, we can deny ourselves. Pwede natin tanggihan ang ating sarili. Hindi natin bibilang ang ating sarili. Lahat tayo sumasagpo rito. Ito yung pinaka-crossroad ng buhay natin sa Kristyano. At ito ang pinaka-principle sa lahat po ng event sa buhay natin. Ano bang pangyayari sa trabaho, sa relasyon, o sa eskwelahan, alam niyo, kung alam natin ang principles ni Paul, pagdating sa crossroad, apply yan sa ating ordinary life. At natataas ang Diyos sa buhay natin. Siya ang palaging natataas. Sabi niyo, anong crossroad, anong samandaan ang inyong tinatahak ngayon? Ang inyong kaligtasan? Ano bang priority? Kaligtasan mo sa material na bagay o pangalan mo dangan dito, o kaligtasan ng iyong kaluluwa na mapapasama ka kay Kristo at madadala mo ang iyong pamilya? Sa relasyon ng asawa, tama bang relasyon mo sa iyong asawa? Marami kong sabi, antayin ko kalooban ng Panginoon. No, in the first place, alam mo na kung ang kalooban ng Diyos. Hindi mo kailangan ipag-pray, Lord, anong kalooban mo? No, do it! Anong dapat mong gawin? Yun ang kailangan mo, sapagkat yun ang kalooban ng Diyos na maging tama ang relasyon mo. Sa iyong kasalanan, alam mo na kasalanan yung ginagawa mo. Kailangan mo ba maghintay ka, Lord, bigyan mo ko ng gabay upang makatakas ako o makalayo sa aking kasalanan? Gawin mo. Gawin mo sa pangalan ng Panginoon, ang Panginoon ang siyang mabibigyan ng kapurihan, at doon sa iyong pagtakas at paglayo sa kasalanan, marami pong makikinabang. Makikita na rin nila kung ano yung priority. Bishop? Pastor, pinipilit ko na nga sinusubukan. Bakit sinusubukan? Gawin mo! Tanggalin mo! Hindi ka na kailang subukan. Ano mong priority mo? Sa mabuhay mo, sa mamatay kay Kristo ka dapat. Marahil pinarating ka ng Panginoon sa isang sanandaan ngayon para mabago ang buhay mo. Mabagong pananaw mo. Mataas ang iba sa buhay mo at ikaw mababa sa kanila. Anong prioridad mo? Bakit hindi ka makasamba sa Diyos? Bakit hindi ka maging tapat sa Panginoon? Gayong ang Panginoon tapat sa iyo. Sa simula pa lamang sa sinapupunan, ikaw ay pinapantay ng Panginoon hanggang sa takdang panahon na ikay tawagin at iligtas. Hindi ba sapat ang katapatan ng Diyos? Desisyon mo yan. Ano yung priority sa buhay natin? Bakit hindi ka makapaglingkod sa Panginoon? Bakit may pagpipigil? Bakit maraming katwiran? Bakit hindi ka rin makapaglingkod sa Panginoon?
Bakit hindi mo maibigay ang buong buhay mo at puso mo para maglingkod sa Panginoon? Bakit mayroong namamagitan? Dapat alam mo, prioridad. Paano yan? Pastor ninyo, anytime pwede bumagsak at mamatay, kanina lang, tinamaan na naman ako. Tama kumakyat. Sino tatayo? Kung hindi nyo alam ang inyong prioridad, well, hindi ako nagmamalaki. Sinasabi ko lang, wala akong may pagmamalaki. But anytime, pwede ako bumagsak dito. Sino ang asahan natin? Paano ito? Namin ito? Paano yan? Sino gano'n tayo sa kanila? Kukuha tayo bisita? Kailangan mag-ingo. Tanda natin ito mga kapatid. Crossroad, hindi yan paminsan-minsan. Dumarating yan. Laging dumarating yan. Kailangan ka mag-desisyon. Kilalanin mo sa ang daan. Kanuhin mo maigi. Piliin mo, bigyan mo ng bigat ang priority. Ito'y pagsubok sa atin. Pagdating sa desisyon. Sa mundo, gagawin mo ang una kung ano yung iyong mapapakinabang. Pero sa Panginoon, unahin natin ang kanyang kariyan at ang kanyang katwiran dahil idaragdag lang sa atin lahat ng ating pangangailangan. Nawa po, maturo tayong tumara sa biglaang sangamdaan sa ating buhay. Kung ikaw, kinakausap ng Panginoon na kailangan mo isuko ang buhay mo sa Kanya upang ikaw ay Kanyang iligtas at ikaw'y manatili sa Kanyang kandungan, ano bang ginagawa mo? Anong prioridad mo? Unahin mo yung karya ng Diyos at lahat ng iyong kailangan susunod na lang. Dali na nga, binasa ko yung Haggai, chapter 1. From verse 5. Kumain man kayo ng kumain, hindi kayo mabubusog. Mag-ipon man kayo mag-ipon, hindi kayo mapupuno sapagkat ang inyong bulsa ay butas. At ang sabi ng Panginoon, ating inutusan ng langit na hindi kayo bigyan ng pagpapalang ulan. Tanda natin, priority natin ay Diyos. Siyang may hawak ng lahat ng bagay. Siyang ating kailangan. Bakit magmamatigas tayo at magmamagaling na sa pamagitan ng aking talents, sa pamagitan ng aking gift, ako'y mabubuhay at ang aking pamilya ay pwede kong tustusan, gayong ang Panginoon ang nagbigay ng lahat. Panginoon ang kailangan natin. At yan ang ipinapakiusap ko sa inyo, mga kapatid. Kilalanin ninyo ang inyong sahandaan. Pagplano at unahin, dapat unahin ang kapakanan ni Kristo sa inyong buhay at kapakanan ng ibang tumitingala sa inyo. Tayo manalangin. O Panginoon, alam namin na kayo po ay nakamasid sa bawat isang naririto at kami pinarating na ninyo ng iyong mga salita sapagkat ang salita ninyo ang tanging may buhay na umuudyok sa aming mga puso upang kami tumayo manindigan sa katotohanan na kayo po ang siyang unahin namin, na kayo po ang tiyakin namin na sa mabuhay pag kami ikot sa mamatay, kami ay sa inyo pa rin. Kaya hindi namin dapat ikatakot na kami magbuwis ng lakas at buhay dahil alam namin lahat ng ito'y mauwi sa iyong kapurihan at kalwalatian at para sa kapakanan ng aming kaagwan.
Tulungan niyo kami, Panginoon, maging totoong lingkod ninyo. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.